natin for the month of July. Basahin ko lang ano. Ang sabi dito, study and do your best to present yourself to God approved, a workman or tested by trial who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. That is 2 Timothy chapter 2 verse 15, that is amplified version. Nung kanina, tinitingnan ko yung iba't ibang version, no, ng 2 Timothy 2:15. For example, dito sa NIV. Ang sabi sa NIV, do your best to present yourself to God as one approved. Okay? Do your best. So, it means that ikaw mismo ay ikaw yung magpe-present sa Panginoon na sarili mo. Sabihin, it is your responsibility. Tama? It is your responsibility to present yourself to God as one approved. Okay? So, tingnan din natin ibang version. In ESV or English Standard Version, do your best to present yourself to God as one approved. So, parang paresa na NIV, ano? Okay? And a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. So, sa Easy English Bible, always try very much to serve God in a way that makes Him happy. O, di ba? Parang ang linaw-linaw eh, di ba? You always try your very much to serve. O try your best to serve God in a way that makes Him happy. Yan. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yung sarili nating pamamaraan. Kasi ang Biblia mismo ay nagturo sa atin kung ano yung kanyang pamamaraan. Because sa mga tao na masyadong reliyoso, so ginagawa nila yung sarili nilang pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. So, lagi nating tatandaan, pag sinabing paglilingkod at pag sinabing paglilingkod ka sa Diyos, hindi yung sarili mong pamamaraan ang dapat mong gamitin. Although we have our own decision, our own style, our own gifts, pero teka lang, hindi yun yung pamamaraan ng sarili natin. Dapat yung pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, when you're studying the Bible, dapat binabasa mo siya sa context niya. O ibig sabihin, for example, yung time na yun, ano ba yung history nito, ano ba yung situation nito. Kasi ang nangyayari, binabasa natin ngayon yung Bible, parang ano lang, in our own context. Ang nangyayari na nahihiwalay tayo into yung talagang gustong sabihin sa atin. For example, yung sinabi dito na accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Kung pag-aaralan nyo yan, hindi pa naman nabubuo ang New Testament by the time. So, yung word of truth na binabanggit yan, it refers to the Old Testament. So, yun ang titingnan natin. Ano yung mga tinuro ng lumang tipan na dapat nating matutunan at dapat nating ipamuhay. Kasi sinasabi ng iba, ay, lumang tipan na yan, hindi na kailangan pag-aralan o hindi na kailangan sundin. Although, merong mga, sabi ko nga sa inyo, may iba't ibang covenant. For example, yung Adamic covenant, that is covenant of works. Di ba? At meron tayo tinatawag na Abrahamic covenant. May tinatawag tayo na Mosaic covenant. O yung covenant in Mount Sinai. Which is, yung iba, may part doon na hindi na talaga natin dapat gawin. Kasi unang-una, for example, yung pag-aalay sa templo, ginawa na ni Jesus yun eh. Siya na yung high priest, siya pa rin yung sacrifice. So, ganun ka-unique, di ba? So, hindi na kinakailangan mag-alay ka ng baka, okay, ng kambing,
sa'yo ng tupa para lang sa iyong kasalanan. Kasi ang sabi ng aklat ng Hebrew, lahat yon ay ginawa na sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. So, that that commandment is no longer effective or valid. Pero meron pa rin sa part sa Mount Sinai, for example, the Ten Commandments. Ang ginawa lang sa New Testament ng Panginoon Jesus, He summarized it into two. But the essence, o yung talagang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, is yung mahalin mo siya na higit sa lahat, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pagkatao. At yung pangalawa ay ibigin mong yung kapwa na gaya ng iyong sarili. So hindi nawala yon. Until now, we are doing that. Amen? Okay. So, ang sabi dito sa verse na to in EC English version, always try very much to serve God in a way that makes Him happy. Wow. Not our own way to make us happy. Ano niyo po, yung uh, sabi ko nga, when we serve God, yung pamamaraan niya. Kasi yun yung paraan niya para maging, dapat yung pamamaraan niya na maging happy siya. Kasi kung pamamaraan natin, baka, teka lang, baka hindi maging happy ang Lord. Kasi sarili natin pamamaraan. Okay? So, ulitin ko yung AC English version. Always try very much to serve God in a way that makes Him happy. Then, He will accept you as a good worker that He can trust. Wow. You must teach God's true message correctly. Then you will have no reason to be ashamed of your work. That is easy English version. Sa King James naman, study to show thyself approved to God. So pag-aralan mo, paano maging approved sa Panginoon. Di ba? So yan puro sarili nating ano yan ibig sabihin, it is our responsibility. Kasi hindi naman nawawala yung responsibility natin O yung pagpili natin na kung maglilingkod tayo sa Panginoon, dapat kung ano yung nakalulugod sa Kanya. So, Living Bible. Living Bible. Work hard. Tingnan niyo yung verse Work hard so God can say to you, well done. Be a good workman, one who does not need to be ashamed. When God examine your work, know what His word says and means. Ayan, Living Bible yan. No? So, ang sabi dyan, work hard. So, tayo pa rin, no? Work hard so God can say to you, well done. Parang sabihin sa iyo ng Panginoon, kung talagang nakikita ka niya na, wow, talagang ginagawa niya yung trabaho niya, yung responsibility niya. At sabihin niya, well done. Parang ito yung common doon sa yung salitang well done, good and faithful servant. Di ba? Yung sa Matthew chapter 25, makita natin ang Panginoon ay nagbigay ng talento, nagbigay siya ng talento na 5 sa isang tao, sa isang alipin niya. Nagbigay rin siya ng isang alipin ng 2 at yung isa naman ay 1. Okay? So yung 2 binigyan niya na nauna, ang sabi niya, well done, good and faithful servant. So ibig sabihin, yung 2 yun, naging faithful sila dahil ginawa nila yung trabaho nila. Ano yung ginawa nilang trabaho nila? Kung ano yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanila bilang mga steward. Pinagkatiwalaan ng 5, pinagkatiwalaan ng 2. So ipinangalakal nila yun. That's the purpose. It means, kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo, you have to make it grow. No? Maging fruitful. Okay? So, ang nangyari, nakita ng Panginoon na, wow, yung 5 naging 10. O yung 2 naging 4. Di ba? So, almost kumita ng 100%. Naging doble yung kanilang, kung ano binigay ng Panginoon nila sa kanila. Pero yung isa na ibinaon niya, kasi mali yung pagkakilala niya sa kanyang ama, na malupit daw, umaani ng hindi niya itinanim, di ba? So, mali yung perception niya. So, ang ginawa niya, hindi na ginawa yung responsibility niya. Ibinaon niya,
At nung dumating yung kanyang amo, binalik niya lang yung nag-iisang talento. Ang sabi ng amo sa kanya, ah, tamad at masamang alipin. So hindi niya sinabi na well done and good and faithful servant. Ang sabi niya, tamad at masama na alipin. So yun ang pagkakabanggit. Tapos binanggit pa ng Biblia na ang ah, pinagkatiwalaan ng marami ay pagkakatiwalaan pa ng higit. Pero yung natitirang kanya, kukunin pa para sa kanya. Kukunin pa yung nasa kanya. Di ba? At itatapon doon sa there will be a judgment. Okay? So tingnan nyo ganda ng verse Work hard so that God can say to you, well done, be a good workman. One who does not need to be ashamed when God examine your work, know what His words say and mean. Okay? So tingnan pa natin, baka may iba pa mga version. O New American Bible, no? Revised Edition. Be eager to present yourself as acceptable to God. So, eager. Okay? A workman who possesses no disgrace, imparting the word of truth without deviation. Okay? Then, ito yung amplified version. Study and do your best to present yourself to God approved. A workman, or tested by faith, tested by trial, who has no reason to be ashamed, accurately handling and skillfully teaching the word of truth. Okay. So, inano ko muna yung mga verse na yan, no? Para mas maintindihan natin kasi the whole month of July, dito tayo nagpo-focus na uh, ginawa tayong qualified ng Panginoon kasi nung nakakilala tayo sa Kanya, although we are not qualified yet because of His grace, because of His mercy, ginawa tayong mga kamanggagawa, dati tayong kaaway, ginawang kaibigan, dati tayong mga hindi anak, pero ginawa tayong mga anak. Dati tayong anak ng kadiliman, ginawa tayong anak ng liwanag. So, ang daming bagay na dapat nating ipamuhay. Ibinanggit pa nga sa Philippians chapter 3, na tayo ay naging mamamayan ng langit. We are citizens of heaven. Diba? So, mga bagay na yon, no? In Ephesians chapter 2, maalala ko rin, na we are members of household of God. So, hindi tayo qualified yet because of the blood of Christ, because of His mercy, because of His grace, because of His love. Naging qualified tayo. Now, naging qualified tayo, anong gagawin natin? We have to prove it. We have to do our best to present ourselves to God. Approve. Okay? So, tingnan natin to. Okay? So, pamagatan natin, study and do your best to present yourself to God. Approve. Yan na lang yung ginawa kong title. Pero, as our part, we have to take care of ourselves. Kailangan ingatan din po natin, alagaan natin yung ating sarili. Kasi that is our also responsibility to take care and do our best to present ourselves to God approved. Okay? So, dito sa Matthew chapter 16, verse 24 to 27, ang sabi dito, pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, okay, take note mga disciples, mga tagasunod. So, kung ilalagay mo yung sarili mo bilang hello. Pag ilalagay mo sarili mo bilang tagasunod, so this is for you. So, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. Okay? So, that's one way to prove yourself to God is hindi mo inuuna yung sarili mo. Okay? At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito.
Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Yung uh, gustong mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? So ano ba ang mapapala ng tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Of course, the obvious answer is wala. Sabi, hindi niya kayang ibalik yung buhay niya, hindi niya kayang bayaran yung kanyang buhay. Okay? So sapagkat ako na anak ng tao ay darating kasama ang mga anghel at taglay ang kapangyarihan ng Ama sa araw na iyon, gagantimpalaan ko ang bawat isa, gagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. So, darating ang tinatawag nating paghuhukom, darating yung araw na sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoong Yesus, na meron tinatawag na pagbibigay ng gantimpala ayon sa kanyang magawa. Of course, kasama ito yung pagbibigay ng parusa ayon din sa kanyang magawa. Di ba? So, yon. So, malino yung talata. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa lahat ng gustong sumunod sa Kanya. Ang una sinabi ng Panginoon diyan, hindi dapat inuuna ang sarili. So, hindi una ang sarili. So, why? Why is that? No? Naalala ninyo sinabi ng Panginoon that we are both, sabi ni Pablo, we are both with the price. Tayo ay binili na uh, ng, ng, ng halaga. We are both with the price. So it means, hindi na atin yung buhay natin. So pag hindi na atin yung buhay natin, merong may-ari dito. So walang iba kundi ang Panginoon. Okay? So, ang sinabi ng Panginoon dyan, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At, pangalawa, handa siyang humarap kahit sa kamatayan. Alang-alang sa pagsunod sa akin. So, mabigat, di ba? Mabigat yung cost. Mabigat yung cost ng pagiging disciple. Mabigat. Ha? Kasi buhay. Buhay. Hindi lang basta anumang bagay dito sa mundong ito. Pero ang sabi diyan, ang gustong sumunod sa Kanya ay handang humarap sa kamatayan. It's simple, napakasimple lang. Ibig sabihin, sinasabi mo na yung buhay mo ay hindi na iyo. So, kahit mawala ito, doesn't matter. Kasi hindi ko may-ari nito. Okay? Sapagkat ang tao naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. So, parang baligtad, di ba? Sa mundo, ang prinsipyo ng mundo, kinakailangan magkaroon ng ganito. Okay? Pero, ang prinsipyo ng pagiging disciples, hindi. Dapat you have to give everything for the sake of the gospel, for the sake of Christ. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, parang sinabi ng Panginoon na when you give your life, then you will have it. But when you keep your life, then mawawalan ka nito. Okay? So, malinaw yun. Matthew 16:24 to 27. Okay. The eternal secret of the way things truly are, uh, what happening, what is happening and what will happen in the world, Jesus reveals in his parables and in his teaching. No? So, makikita natin dito yung sikreto. They call it eternal secret. Basta yung mga spiritual na bagay, that is eternal. Okay? Mga sikreto yan. Kung ano yung totoo, the way things truly are, because we know that eternal things or eternal secret or spiritual things are true. Okay? And also what is happening and what will happen. Ano yung nangyayari at ano yung mangyayari.
sa mundo na pinakita ng Panginoon according sa kanyang mga parable at sa kanyang mga turo. Okay. May tatlong bagay na parables. So, naalala niyo mga nakaraan, puro parables yung tinuturo ko. Balik tayo doon sa parables. Kasi napakasimple lang yung turo ng Panginoon eh. Simple lang siya magturo. Pero yung kahulugan nito, grabe. Yung spiritual meaning nito, eternal in nature. Uh, heavenly meaning. Although it is earthly story, yet sa heavenly meaning. So example, in the three parables of Matthew chapter 13, verse 44 to 50. Balikan ko lang yung verse. Basahin lang natin. Matthew 13, 44 to 50. Ang sabi dito, ang paghahalintulad sa natatagong kayamanan. So, sabi ko nga, this is three parables na magkakadugtong. So, tingnan natin ano yung ibig sabihin ng parables na to. So, ang paghahalintulad sa natatagong kayaman. So, unang parables is yung hidden treasure. So, hidden treasure. Natatagong kayamanan. Sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. So, nakabaon. It means, hindi nakikita. Hindi nakikita. Nakabaon. Hidden. Nakatago. At nang mahukay ito ng isang tao, so take note yung tao na yun, naghuhukay, nahukay niya. Itinago niya itong muli. At sa tuwa niya, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na yun. Take note. Nung naghuhukay siya doon, hindi naman kanya yung bukid. Hindi ko alam kung napadaan lang or whatever o talaga sinadya niya naghukay. Pero nakahukay siya ng natatagong kayamanan. Okay? Natuwa siya, umuwi siya, at anong sabi diyan? Pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. So, nung nakita niya yung kayamanan na yun, he is very much willing na ipagpalit lahat ng meron siya. Ipagpalit lahat ng tinatangkilik niya, lahat ng kanyang ari-arian. At binili niya ang bukid na yon. Bakit hindi na lang binili yung parte ng kayamanan? Bakit yung buong bukid? Alam niyo po, sa pagbabasa ko minsan, no, yung mga nag-treasure hunter, pag meron pala nakitang isang maliit na kayamanan, that's only the top of the iceberg. Meron pang mas marami na nakakalat. Mas marami pa nakakalat. Sabihin, pag may nakita kang kayamanan dito, siguro sa mga mapa, humakbang ka lang ng 10 hakbang, pa meron naman nakabaon. O kaya humakbang ka ng bibilang na 100 hakbang, meron naman nakabaon. Ganun daw ang treasure. Okay? And even the Bible is saying that, bakit ito interesado siya doon sa kayamanan? At hindi lang sa kayamanan, buong bukid binili niya. Kasi alam niya that there will be more. Okay? So, ito yung paghahalintulad sa kaharian ng Diyos. And take note this is about the kingdom of God. This is about the kingdom of God. When we found something, when we found the hidden treasure, then I'm very sure, and the Bible is very sure, na meron pang mas marami. Di ba? Nung tayo nakakilala sa Panginoon, ang alam lang ba natin na spiritual truth is yung maligtas tayo? Di ba? Hindi lang yun. Hindi lang about faith. Pero habang nag-aaral tayo, nagdidig tayo, naghuhukay tayo, nag-aaral tayo, natututo tayo, nakikita natin, ang dami pa palang mas magaganda, ang dami pang mas marami pang kayamanan na natututunan tayo. Marami pang nire-reveal ang Diyos sa atin. Di ba? Marami pang ginagawa ang Diyos sa atin.
marami pa tayong nadi-discover with our own. Although, yan ay, uh, yan ay, andyan dyan na. Yet within ourselves, nadi-discover natin. Maaring, kaya sabi natin, for example, mga pastors natin, o mga membro natin, iba-iba yung kanilang spiritual level. Bakit ganun? Yung iba parang mas maraming natututunan. Yung iba parang mas malawak yung kanilang uh, nakukuhang kayamanan spiritually. Di ba? Kasi mas binibigyan nila ng time yung mga bagay na yun, mga spiritual na bagay. Okay? So yan, no? Yan yung una, ang paghalintulad sa natatagong kayamanan. Pangalawa, ang paghalintulad sa perlas. Ito naman, sabi diyan, ang kaharian ng Diyos. O, take note ha, tingnan niyo yung sa verse 44 muna, ang kaharian ng Diyos. So, it speak about the kingdom. Okay, pangalawa, ang paghalintulad sa perlas, verse 25. Ang kaharian ng Diyos, kaharian din ng Diyos sa pinag-usapan dyan ha, ay katulad din ito. May isang negosyante na naghahanap ng magandang perlas. Ito naman, ang katangian naman nito ay talagang naghahanap siya. Sabihin, nag-e-effort siya, gumagastos siya, talagang nagsusumikap siya na maghanap ng magandang perlas. At nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, so take note ha, dahil naghahanap siya, tama yung sabi ng Biblia, seek, ask and it shall be given unto you, seek and you shall find, knock and the door will be open unto you. Okay? So, ang tao na to, naghahanap siya. So, he's seeking. So, natagpuan niya. So, naghahanap siya ng magandang perlas. At nang makatagpo siya ng isang mamahaling perlas, anong ginawa niya? Ganun din. Pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yon. So, ibig sabihin, napakatindi ng cost, ng halaga ng perlas na yon. Para lang makuha niya yung perlas na yon, he is very much willing to give up everything he has para lang makuha yung perlas na yon. Okay? So, yan yung halos parehas ng uh, ng storya. Dahil natuwa, yung isa, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian. Ganon din dito, nung nakita niya, pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yan. Okay. Yung pangatlo na parable, ang paghahalintulad sa lambat. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ng isang lambat na inihagis ng mga mangingisda sa lawa at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda, sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito at papunta sa dalampasigan. Pagkatapos naupo sila para pagbukod-bukurin ng mga isda. Ang mabuting isda ay inilagay sa mga basket at ang walang kwenta. Take note ha. So dalawang klase lang yung kanilang nahuli na isda. Yung mabubuting isda at yung mga walang kwentang isda. Meron palang mga walang kwentang isda. Siguro mga butete ito. Butete. Okay. Walang kwenta ng isda. Ay tinapon nila yung mga walang kwentang isda. Useless. Ha? Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. So, tingnan nyo ha. This is the kingdom of God. And sinasabi niya what is happening and what will happen in the future. Ganyan din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Darating ang mga anghel at ihiwalay nila ang masasama sa matutuwid. So, tingnan nyo. Yung isda na mabubuting isda, yung pala ay mga matutuwid. Pero yung mga walang kwentang isda na itinatapon o tinapon, yung pala ay ang masasama. So kung paano pinagbukod yung isda, nilagay ang mabubuting isda, nilagay sa mga basket, at ang walang kwenta ay itinapon nila. At
Sinabi dito na yun daw ang mangyari sa katapusan ng mundo. So itatapon, verse 50, tatapon ang masasama sa nagliliyab na apoy at dooy iiyak at mangangalit ang kanilang mga ngipin. So there will be a judgment for those who are bad fish. Okay? So, malinaw sa atin yan. So, this example in the three parables of Matthew 13:44 to 50, the treasure hid in the field. So, the man sells all he has to have the treasure in the field. So, sabi dito, Jesus is the treasure hidden in the field. So, parang tayo, natagpuan natin ng Panginoon. No? Ibig sabihin, na-encounter natin siya. So, ando doon na yung nahanap din tayo ng Diyos. Okay? Because He's so merciful, so gracious. But also, we have to respond. Yun ang kailangan natin, mga anak. Kailangan nagre-respond tayo doon sa uh, calling ng God sa atin. So, Jesus is the treasure hidden in the field. So, ang ginawa ng lalaki na nakakita doon sa kayamanan, nag-respond siya. No? Hindi niya sinabi na, ay, okay lang yan. Kaysa na mawala yung mga ari-arian ko. Oh, sabihin, para sa kanya walang kwenta yung kanyang mga ari-arian. Ibenta niya lahat yun para lang makuha yung treasure na yun. Grabe yung desire. Grabe yung effort. Grabe yung ganyan yung sinasabi ng Panginoon doon sa ani Pablo doon sa 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God. Be eager to show yourself approved unto God. Okay? And number 2, the merchant finds one purse so great. So he sells all he has to have it. And Jesus is the pearl of great value. Wow. Di ba? Dapat ganun tayo. We are willing na to give up everything for the sake of Christ. At yung pangatlo, the net give us the picture to the great day of judgment that will come to all. The angels will come and separate the good from the bad, and the bad will suffer eternal torment. Jesus is the judge of all that live and have lived. Take note ha, si Jesus ang judge on that day of judgment sa mga nabubuhay at sa mga namatay. Is the judge of the living and the dead. Okay? So, 5 ways to live as a good fish. So, tingnan natin. 5 bagay siguro para makita natin na we are proving ourselves approved unto God. We are studying to show ourselves approved unto God. Okay? So, sabi sa mga verse na binasa natin, be eager to present yourself as acceptable to God. Work hard so God can say to you, well done. Diba? Study to show thyself approved unto God. Always try very much to serve God in a way that makes Him happy. Do your best to present yourself to God as one approved. Binabasa ko lang yung iba't ibang version, ha? So, yan. Tingnan nyo rin yan, no? Kung may Bible Gateway kayo, ay kita ninyo. Then look at different version, may kita ninyo. Okay? So, 5 ways to live as a good fish. Number 1, to live godly is our calling. So, upright in body, in our soul, and our spirit. Okay? In 2 Peter chapter 1, verse 3, ang sabi diyan, His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. So, ibinigay na raw sa atin lahat ng kapangyarihan para patungkol sa buhay at patungkol sa pagiging makadiyos. So, wala tayong pwedeng idahilan, no? Wala tayong pwedeng idahilan sa Panginoon. Because God already given to us all things that pertain to life because of His divine power. So, it means, yung strength ng Lord para maging malakas tayo at makapamuhay tayo na may kabanalan sa buhay na to ay ando dyan. Available. Okay?
and through the knowledge of Him who called us to glory and virtue. So take note, His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. So sabi ko nga, it is our responsibility, but God has also responsibility. God has also given us His divine power that pertains to life and godliness through the knowledge of Him who called us to glory and virtue. Sabi sabihin, kaya din tayong ingatan ng Panginoon if we are doing ourselves. Also, we are doing our responsibilities for Him. Okay? To live godly is our calling. Upright in body, upright in soul, and upright in spirit. That is the first thing. To be a good fish. Okay, pangalawa, seek first God's kingdom. Memorize siguro natin yan, Matthew chapter 6, verse 33. 31 to 33. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? So, lahat yun, it pertains to material things. Tama? Anong kakainin natin? Anong iinumin natin? Anong dadamitin natin? For after all these things, the Gentiles seek. So, parang, yan din ang hinahanap ng mga hentil. Ha? So, parang sinasabi ng Panginoon, kung ano ba hinahanap ng mga hentil, yun di ba yung gusto niyong hanapin? So, parang gustong ihiwalay tayo ng Panginoon. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. Pag sinabing Gentiles, yung mga unbeliever. Okay? Mga unbeliever. For your heavenly Father knows that you need all these things. So, ang tinuturo lang naman sa atin yan, huwag tayong mag-worry. Dahil alam naman ng Panginoon na kailangan natin kumain, kailangan natin uminom, kailangan natin magdamit. Alam ng Panginoon yan. For your heavenly Father knows that you need all these things. But, verse 33, seek ye first, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to you. Okay? Yun lang. Huwag tayong mag-worry. Sapat na yung kabalisahan sa bawat araw, sabi ng Panginoon. At sa Luke, may binanggit din dito na gustong ibigay ng Diyos ang kaharian sa inyo. Okay? At kung mas malalim pa na pag-aaral about the kingdom of God, marami pang verses patungkol dyan. Ang kaharian ng Diyos, for the kingdom is not about meat and drink, but it is a joy in the Holy Ghost. So, di ba? So, kagalakan sa banal na Espiritu. Yan yung seeking first the kingdom of God o yung pamumuhay ng naayon sa kanyang kaharian. Take note ano ba yung kingdom of God? Lahat, kung babasahin nyo lahat ng parables, speak about the kingdom of God. Yung parables na pinag-aralan natin kanina, parables of the hidden treasure, parables of the pearl of a great price, and parable of the net. It speak about the kingdom. Seek first. Kung parable of the hidden treasure, what are you going to seek? The treasure, the hidden treasure. Okay? O doon sa parable of the uh, pearl of the great price, what are you going to seek? Yung yung pearl, di ba? O pag great price. Yun ang isisik mo. O parable of the net, anong kinakailangan natin doon? Maging mabuting galunggong. Mabuting isda. I don't know anong klaseng isda ka. Tilapia, bangus, basta good. It doesn't matter what kind of fish. But dalawa lang yung fish eh. It is good or bad fish. Okay? But make it sure that you are a good fish. Amen? Ibig sabihin, you are useful. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang, may pakinabang ang Diyos sa iyo. Amen?
Kasi pag bad fish ka, wala. Walang pakinabang. Itatapon ka na lang. Na-try nyo na bang mangisda? Ako na-try ko na mangisda. When nung medyo bata-bata pa tayo, dyan sa Alabat, ah, sumama ako minsan. No? Meron silang tinatawag na baklad. Yung baklad na yon, parang kawayan yan. Tapos may net. Pumapasok yung mga isda doon sa ilalim. Parang one way lang. One way. Hindi na sila makakalabas. Hindi na nila alam paano lumabas. Parang maraming paikot-ikot yung baklad na yon. So one way lang yan. Pagpasok, trap na sila doon. So ang gagawin, ginawa namin noon, so punta kami sa gitna ng baklad na yon. Yun, dami na. Pwede mo na silang salukin, pwede mo silang panain or whatever para makuha mo sila. Pero merong lumulusot na mga isda, ay hindi, sabi sa akin nung mga kapatiran, ay pastor, huwag mong hulihin yan, ikinakain yan. Ah, talaga? Ang taba-taba pa naman. Butete pala. Butete pala yun. Hindi pala kinakain. Pero parang masarap o parang malaki siya. Di ba? Pero hindi pala, bad fish pala yun. Meron pa mga popper fish, no? Na pag kinain mo, napasama ka ng pagluluto daw, pwede ka pang malason. Oh, di ba? Mga bad fish. Oh, pero maraming good fish. Makakakuha ka ng lapu-lapu, makakuha ka ng mga alumahan, o basta pwede kainin. Di ba? So, dalawa lang talaga. Good fish and bad fish. Okay? If you're seeking first the kingdom, it means you're a good fish because you're living in the kingdom. Okay. Pangatlo, renew your thinking. O Romans 12 chapter 2, do not be conformed to this world. So, when you want to be approved unto God, of course, kinakailangan kasama ang pag-iisip. Ha? Hindi pwedeng kung ano yung pag-iisip mo nung unbeliever ka, yung pa rin yung pag-iisip mo ngayon. Hindi pwedeng kung ano yung pangungusap mo nung unbeliever ka, yung pa rin yung paraan ng pagsasalita mo o pangungusap mo. Hindi pwedeng kung ano yung buhay mo noon bilang unbeliever, yung pa rin ang buhay mo ngayon. It cannot be. You have to renew your thinking. Do not be conformed to this world or to the pattern of this world. Kasi may pattern ng mundo eh. Hindi yun yung pamaraan natin. For example, sa pagkanta natin, pag-awitan natin. Bakit yung mga kanta ni Pastor Reggie kanina, mga worship song, mga Christian song, bakit hindi siya nagpakanta ng My Way? O ay ng mga sana dalawa ang puso ko. Di ba? Mga worldly song. Bakit hindi? Kasi hindi yun ang pamamaraan natin. Tama ba? Ang pamamaraan natin kung ano yung pamamaraan ng Diyos. Doon natin kinoconform. Ibig sabihin, to be conformed, iaayon mo yung gusto ng Diyos sa gusto mo. Hindi yung gusto mo ang iaayon mo sa gusto ng Diyos. Hindi, kung ano yung gusto ng Diyos, you have to submit for it. You have to obey for it. Amen? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag mag-conform, pero magkakaroon ng transformation. Pagbabago ng ating isipan. The renewing of your mind that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Para ma-prove mo, para maintindihan mo kung ano yung gusto ng Diyos sa iyo at kung ano yung perfect will of God sa iyo. You have to renew your thinking. You have to renew your mind. So, when you study to show yourself approved unto God, this is very important, yung mind natin. Amen? Amen. Okay. Wala kung may nakikinig sa akin. Okay, renew your thinking. Romans 12:2. Number 4, convert your whole soul to Him. Psalms 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. O, i-convert natin. We have to, because uh,
yung law of God, yung kautusan ng Panginoon, perfect yun. No? And it can change, transform, can convert your soul. Amen? Para maging good fish ka talaga. Maging mabuting isda. Yan. So you need the Word of God in your life. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo pinapamuhay yung Biblia, no? Paano mo convert yung kaluluwa mo? Yung soul mo? Yung mind mo? Paano mababago? Di ba? Sabi sa Romans 10:17, sabi doon, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So ang pananampalataya daw ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. O paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Paano tatatag ang pananampalataya mo kung hindi ka marunong makinig? Tama? Hindi ka marunong mag-aral ng kanyang salita. How come na magkakaroon ka ng faith? Yun yung sinasabi ng Biblia. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Amen po? So yan. No? So that's very important for us. We have to convert our soul to Him. Because the law of the Lord is perfect. Converting the soul. Okay, number 5. Be the servant of obedience to Jesus' will. Uh, always lead to righteousness. This always leads to righteousness. Be the servant of obedience to Jesus' will. Binabalik tayo ng Panginoon doon sa pagsunod. Kasi ang ginawa ni Adan, nag-disobey o nagkaroon ng rebellion. Kasi ang disobedience is rebellion yan. No? Kung ayaw natin sumunod, it means we are rebelling. Nagre-rebelde tayo. So, be the servant of obedience to Jesus' will. And when you obey, this always leads to righteousness. So, Romans 5:21, sino ba pwede magbasa? Pastor Sammy, andiyan ka ba? Pwede ba tulungan sa pagbabasa? Okay po, Romans 5:21. Ito po tayo. Romans 5:21. Sige, pakibasa. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Di ba? So, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, so, sabihin, yung kasalanan ay nagdulot ng kamatayan. So, gayon din naman, maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala. At ito'y nagdudulot ng buhay na walang hanggan pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, through one man obedience, nagkaroon ng panibagong buhay. So, ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo, kung babasahin niyo Romans chapter 5 na yan, may dalawang first Adam, which is si Adam, doon pumasok ang kasalanan. Yung pangalawang Adan naman, ang Panginoong Jesucristo, doon pumasok ang katuwiran. Okay? So, what does it mean? Pumasok ang kasalanan because of disobedience. So, nakita natin, nagkaroon ng rebellion, nagkaroon ng disobedience, so that's why sin entered into the world. Pero sa pamagitan naman ng pagsunod na ginawa ng Panginoong Yesus, kung pag-aaralan mo ang buhay ng Panginoong Yesus, wala siyang gustong gawin kundi sumunod sa Ama. Hanggang sa kamatayan sa krus. Tama? Yun ang gusto niyang gawin. To obey, to obey, to obey what the will of the Father to Him. So, nagdulot ng righteousness.
So sa atin, ng mga sumunod sa Panginoong Jesucristo, sa sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, nagdudulot ng righteousness sa atin. Nagli-lead sa atin para makapamuhay tayo ng tama, makapag-isip tayo ng tama, makapag-desisyon tayo ng tama because of the righteousness of the Lord Jesus Christ. Kasi siya yung ginawa nating Lord, Panginoon. Tandaan nyo, hindi lamang natin siya Savior, kundi Lord din natin siya. Ano ibig sabihin ng Lord? You have to obey. Di ba? You have to obey. Kaya sabi niya, Panginoon, Panginoon. Tinatawag natin siyang Panginoon, Panginoon. Because it means we are obeying. Andun yung obedience natin sa Kanya. If we call Him Lord, Lord. Okay? Also, Romans 6:13. Pakibasa. Romans 6:13. Romans 6:13. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Tingnan niyo yung verse. Kaya sabi ni Pablo, huwag ninyong papagamit yung sarili niyo, yung anumang bahagi ng katawan ninyo, bilang instrumento sa paggawa ng kasamaan. So, it means, may mga tao pala na they allow themselves to be an instrument of sin o kasangkapan ng paggawa ng kasamaan. So, malinaw you have to choose. You have to make yourself an instrument of righteousness. Gawin niyo ang isip ninyo instrument of righteousness. Gawin niyo ang puso ninyo instrument of righteousness. Gawin ninyo ang anumang bagay sa inyo, pagbibigay ninyo, paggastos ninyo ng pera ninyo, di ba? Pagtulong ninyo, or whatever is it, as an instrument of righteousness. That is an obedience, right? Huwag ninyong ipapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. So, yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Pamagitan ni Pablo. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling pinuhay. Okay, ang linaw. Ang ganda, di ba? Papasakop na tayo sa Diyos bilang mga taong namatay. Ibig sabihin yung dati nating buhay na maaring masamang isda ay hindi na natin yun ang buhay natin. Dapat ang buhay natin kung ano yung binago sa atin ng Panginoon. Patay na tayo doon sa dati. Dapat kung ano yung buhay na bago, yun ang pinamumuhay natin. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. So, being dead, but now being alive to God. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So, bawat parte ng iyong katawan. So, ano man yung parte ng katawan mo. Kung may buho ka, parte pa rin ng katawan mo yan. Gamitin mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung mata mo, yung ilong mo, yung bibig mo, yung tenga mo, yung kamay mo, yung paa mo. Every part of your body must be an instrument of righteousness para sa kabutihan, para sa Panginoon. Because you are already bought with a price. Binayaran ka na ng Panginoon. Okay? So, tingnan natin yung verse 16. Verse 16. Verse 16. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan,
o ang pagsunod sa Diyos nahahantong sa katwiran? Oh, di ba? So, meron palang kasalanan na talagang nahantong sa kamatayan. So, ito yung sabi ni Pablo na hindi nyo ba alam na kapag nagpasacrifice sa sino mang inyong sinusunod, kayo nagiging alipin nito. So, if you are allowed na gamitin ang inyong sarili, ng inyong katawan sa kasalanan, then, ibig sabihin, nagiging slave ka ng sin. Pero, pag ginagamit mo naman yung sarili mo sa pagsunod sa Diyos, ito ay hahantong sa pagiging matuwid. Okay? Verse 18 na, verse 18. Verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Mm. So, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kasi gusto natin, yung sarili natin, yung katawan natin, anumang bahagi ng ating katawan ay maging alipin ng katuwiran. Okay? Yan yung sitwasyon natin ngayon ha. Nung nakakilala tayo sa Panginoon, dapat hindi na natin pinapagamit yung sarili natin doon ah, sa buhay sa kasalanan. Okay? Dapat alipin na ng katuwiran. Okay? Then verse 19. Then verse 19, gumagamit ako ng karaniwang pangusap dahil sa inyong likas na kahinaan. Kung paanong ipinailalim ninyo noong unang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, ilaan ninyo ngayon ng inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Wow, grabe, di ba? So, isuko na natin ang ating sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. So, ang daming mga bagay na pwede nating ilaan yung sarili natin ayon sa banal na layunin. Yung purpose ng God sa atin, yung calling ng God sa atin, yung buhay na nais ng Diyos sa atin. Lahat yun. Lahat yung mga bagay na yun. Uh, ipasakop. Okay. Mga last verse natin. Okay. For since the beginning of the world, men have not heard nor perceived by the ear, neither has the eye seen, O God, beside thee, what He has prepared for him that waits on Him. Okay. So, dalawa to ha, mga anak, yung piniprepare ng Diyos para sa atin. Hindi pa nakikita, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa nakikita ng mata o ano yung inihahanda ng Diyos sa mga naghihintay sa Kanya. Okay? Are you excited? Grabe. Alam niyo po, when we compare ourselves here, for example, sample ko lang ha, ako, wala akong any gold, no? Kaya ito napagsuot ng gold. Okay. Pero pag bibigyan niyo ako ng gold, bigyan niyo akong kwintas na gold, grabe siguro yung tuwa ko. Bakit? Kasi wala ako nun eh. You know what I mean? Okay, for example, di pa nakapunta ng Singapore. Ay, mga taga Singapore ha. Ay, Dubai. Pag papupuntahin niyo ako ng Singapore, kaya ng Dubai, o sa lugar na hindi ko pa napupuntahan, grabe siguro saya ko. Kasi hindi pa ako nakapunta doon. Di ba? Kasi hindi ko pa naranasan. Although na pag-abroad na ako, nag-Shanghai ako eh. Pero when I siguro pupunta sa isang lugar na hindi ko pa talaga napuntahan, grabe siguro yung saya ko. Di ba? Pero yung mga nakapunta na, parang normal na lang sa kanila. Wala na excitement, di ba? O, siguro ando pa na excitement, pero parang bawas na. Pero yung once ka palang makakapunta, once mo palang mararanasan, once ka palang magkakaroon,
Wow, grabe. Diba? Baka na Sister Beverly. Sabi niya, Tay Reb, halika rito sa Amerika. I-drive mo muna yung aking kotse. Wow. Iba siguro yung tuwa ko. Kasi iba yung kotse ni Sister Beverly. Ano man tawag sa kotse niya? Cobert ba yun? Hindi ko alam kung ano tawag. Di ba? Hindi ko pa sinahawakan. Makapaghawak mo pa lang ng manibela eh. Wow! Pagtapak mo pa lang doon sa silinda doon, wow! Ha? Di ba? O baka paghipo mo pala sa pintuan, mapapawaw ka na. Kasi hindi ko pa nararanasan. Alam niyo mga anak, ganun. Pag, pagdating natin sa piling ng Panginoon. You cannot compare anything here on earth. Eh, wala kang, sabi mo, may ginto ka, marami kang ginto. Wala sa karingkingan ng ginto na makikita natin dyan. Tama ba? Yung sinasabi natin, marami na tayong na-travel dito sa mundong ito. Marami na tayong napuntahan. Eh, ang sabi nila, pag ando doon na tayo, hindi natin kailangan ng in a twinkling of an eye, pwede tayo makapunta sa isang lugar, wherever it is. Di ba? Ganun. Anyway, hindi ko kayo sa tinatakaw. I mean, pero kung iisipin mo, yung bagay na hindi mo pa nararanasan, mararanasan mo doon. Yung bagay na inaasam-asam mo dito sa lupa is grabe, ibibigay ng Diyos. Also, sinabi rin niya sa 1 Corinthians 2:9, but as it is written, so yun, Isaiah 64 verse 4. So, binigyan ng kinonfirm, no? Binigyan diin. Eye has not seen, nor ear heard, neither has entered into the heart of man the things which God has prepared for them that love Him. Okay? Tingnan niyo pagkakaiba at pagkakaparehas. Parehas yan. Pero ang ano lang yung sa huli. Sabi dito sa Isaiah 64 verse 4, what He has prepared for him that wait on Him. Kasing parehas pala yan nung salita dito, which God has prepared for them that love Him. So wait on Him, and those who love Him, those who wait on Him, is those who love Him. Yung mga naghihintay, sila yung mga nagmamahal. No? Kung babasahin natin yung 1 Peter chapter 1:8, nakikita natin doon. Pakibasa nga, Nak. Dagdag lang to ha, last verse. 1 Peter 1:8. Naalala ko. First Peter 1:8. Uh, First Peter 1:8. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-umapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Wow, grabe. Ang ganda ng verse. Hindi nyo pa siya nakita, pero na-inlove kayo. So, kanina to tinutukoy? Sa atin. Kasi wala naman tayong time. Wala tayo doon sa time zone na kung saan ang Panginoon nandito sa lupa. Pero naririnig lang natin siya sa mga ipinapangaral sa atin. Na-inlove tayo sa kanyang salita. Okay? Na-inlove tayo sa kanya. Kanino? Sa Panginoon. Di ba? Yat, hinihintay natin siya sa kanyang muling pagbabalik. Namumuhay tayo dahil minamahal natin siya. Okay? Ang ganda ng verse. Sabi.
Hindi nyo siya nakita ulit siya. Hindi nakita hanggang ngayon. Sumasampalataya. At dito, ito yan, dito, kapaw sa atong kagalakan na hindi kaya ilarawan. Hindi kayang ilarawan ng salita. Sige, manalangin tayo. Salamat muli, Ama, sa iyong mga salita. Ikaw ang nagtumawag sa amin, Panginoon. Kung kami maligtas. At kung kami naligtas, Panginoon, na nasumpungan namin yung kayamanan na natatago. Nasumpungan namin yung mamahaling perlas, Panginoon. Na handa namin ibigay ang lahat sa amin para lamang dyan sa mahalagang perlas at natatagong kayamanan. At kami rin ay ginawa mo mabuting isda, Panginoon, na kung saan makapamuhay kami, Panginoon, na may pagbabago sa aming mga isip, inuuna ang iyong mga salita. Nagmamahal, Panginoon, sa iyo, sa iyong mga salita. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa pagkatawag niyo sa amin, Panginoon, at patuloy na pagsunod namin sa iyong kalooban. Lahat ng meron kami, Panginoon, ay gamitin namin para sa isang banal na layunin na nais mo, Diyos. Pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama. Although we are not qualified, yet because of your grace, because of your mercy, Panginoon, ikaw ang nagbigay ng lahat sa amin, Panginoon. Your divine power has given us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to glory and virtue. Salamat, Panginoon. Alam namin na mainihanda ka sa amin na hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa naririnig ng mga tainga, Panginoon. Sa lahat na naghihintay at nagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.